Napakabuti ng ating Panginoon. Another morning, uh, Wednesday morning, ano po, dito sa Pilipinas. Kasi malugar natin magandang gabi sa inyo dyan sa ibang bansa. No? At tunay na napakabuti po ng Panginoon sa ating mga buhay. Bigyan tayo ng another lives, another day kung saan tayo lahat ay binigyan ng kalakasan at kalusugan ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. At marami hong ibang tao na hindi na ho nagising. At na nakatulog ng diretsyo sa kanilang buhay at sa kanilang mga ginagawa. At talagang napakabuti ng Panginoon. He has given us life and abundant life and successful life sa bawat isa sa atin. At sa mga tao naman dito nasa probinsya, talagang sabi nga isang kahit isang tuka, at least nakakatukaan purihin ng Diyos dahil hindi naman po ang buhay natin nakalaan lamang sa mundong ito. Kaya po isang naposko, we've been created by God to see His glory, to worship Him and to be with Him. Ano po bang pagkakaiba natin sa hayop at mga animals o mga creation ng Panginoon? We have a soul, we have a spirit, body and soul. Tatlong elemento po na kung saan tayo ay magiging kakaiba sa mga nilikha ng Panginoon. Minsan na natanong sa akin ng isang kapatiran na sabi niya, bakit daw yung mga hayop inatake rin ba ng kaaway o ni Satanas? Maybe kasi mga hayop dati nun mababait, hindi sila nangangagat, hindi sila nanunuklaw, hindi sila violent, but because of deterioration of the earth, the environment that will caused by the curse that was being in place in earth, nagkaroon ho ng deterioration din ho yung mga hayop. Pero po ang primary objective ho ni Satanas sa John chapter 10 verse 10, sabi nga, the primary objective of Satan is to destroy, to destroy, to steal, and to kill. Isa rin ho yan sa mga plano ng kaaway na sirain ang mga nilikha ng Diyos, at patayin, magwasak, yung mga nangyayari dyan sa Maui, Hawaii, yung mga flood na yan, hindi po yung gawa ng Panginoon. Po yung gawa ng kaaway o gawa ni Satanas upang sirain, wasakin ang ating planeta at nag-create ng confusion, nag-create ng hurt sa mga tao. Siyempre yung mga tao na wala pagkakilala sa ating Panginoon, magtatampo sila dahil bakit tinakluban na sila ng tadhana, at yun po ang nakakapanghina dahil sa kanilang mga buhay. Isipin mo ba naman nasunugan ka, yung pagtakas mo pa lang sa lugar mo, hindi ka na nakabot sa pupuntahan mo at bilak na nung nasa unahan, so ang kanilang mga sasakyan ay nasunog at at the end sila ay nagtakbuhan doon sa dagat kung saan sila ay nabuhay, pero napakahirap din ho yun, yung struggle, hindi naman basta bitso yung kanilang tatalunan, hindi ho yun basta lalakaran lang, medyo mataas ho yung cliff ng Hawaii o yung Maui na yan doon sa along the beach, medyo mataas, so you have to do some effort para makababa doon sa area na yun. At the same time, kapag naado ka sa lugar na yun, na-imagine ko how they suffered suffocation, yung nauubos sila dahil ang hangin that comes from the burning things sa Maui
doon pumupunta po sa dagat. And thanks to be to, thank, thanks to God dahil kahit paano merong hangin na nagtataboy ng usok na yon para hindi pumunta doon sa dagat, kasi normally pag sa dagat ang hangin yan ay papunta sa land, ano. So there's a chance of survival doon sa area na yon, at marami kong na-survive. Meron din pong na-suffocate and nalulod sa area na yun. Anyway, pinapakita ho dito ng Panginoon kung paano ang kaaway patuloy nagwawasak sa ating mga buhay, sa ating mga ari-arian, sa ating mga pamilya. And we must be aware of the works of Satan. So, kailangan alam po natin ang pagkilos ng kaaway. Sabi nga, in Biblia, we are not fighting against flesh and blood, but against the principalities, rulers of darkness, familiar spirit, familiar spirit, yung mga espiritu na kung saan ginagaya yung ating tatay, ginagawa yung ating nanay, nagmumulto-multo. Yun po yung talaga familiar spirit kung saan magpapakita kunwari sa atin. To be absent in the, sabi ni Pablo, to be absent in the body is to be present with the Lord. So kapag tayo ay kinuha na ng ating Panginoon, na wala na po tayo po ay dadalhin ko saan nilalagak ang mga kaluluwa, yung tatag na Abraham bosoms, anyway, yun po yung katotohanan na pilit na inaalis sa atin ng kaaway, na tayo ay patuloy na manahan sa ating sarili, manahan sa ating lakas, kaya pag dumating po yung calamity sa ating buhay, dumating po yung trahedya sa ating buhay, we might be enjoying right now, we might be experiencing goodness, successful life, successful business, healthy family, but as times goes on, ang kaaway ho ay may pinaplano sa atin, meron po siyang mga pagpaplano na kailangan po nating bantayan. At bilang tayo po involved sa ating pamilya, we must take care of our family. We must only not focus on the things that we are enjoying right now. We're not focused on the things na busy tayo. And sometimes, sabi nga sa ating pagiging busy, naliliglig natin yung ating pamilya, yung ating mahal sa buhay. At pag dumating ho yung panahon, ay wala na pong time para tayo makabawi sa kanila. I remember one time, mayroon po ako isang guest dito na nag-iiyak-iyak dito. Sabi niya, sa lalaki po siya, sabi niya, brother, ako'y napunta sa malayo, hindi ko na bigyan ng pagkukulan ng aking asawa sapagkat malayo ang pinagtatrabahuhan. Sabi ko, wag mo i-condemn ang sarili mo. Bagamat tayo ay may pagkukulang, alam din ng Diyos ang ating mga capacity. Kung meron talaga tayong ginagawa, at importante talaga, we are away from our families, naintindihan ho ng ating Panginoon. And sometimes we keep blaming ourselves also sa mga sitwasyon ganun. Sabi ko sa kanya, God is not blaming us, God is not condemning us, God is lifting our spirit so that we can live happily, enjoy life. Alam niyo po si Satanas, gusto niya yung nakawin, pati po yung ating, hindi lang po yung ating kayamanan, hindi lang po yung ating mga bagay na hawak-hawak natin, kundi ninanakaw niya pati po yung mga bagay na magpapasakit sa ating mga puso, lalo na sa ating mga fellowship, sa ating mga mahal sa buhay, yung bibigyan tayo ng mga karamdaman, bibigyan tayo ng stress, bibigyan tayo ng mga problema sa pamilya. Siya po yung may author na yan. Kaya we must be guarding ourselves with the Word of God, and we must be steadfast, rootedly sa salita ng Panginoon at sa presensya ng ating Panginoon. We must always on the Word of God. Kaya lagi po tayo kailangan magbasa ng salita ng Panginoon, ng mabuting balita, upang patuloy tayong ma-encourage. Ito po yung kalakasan ni David. Siya po ay
nakikipagniig sa ating Panginoon at mayroon siyang fellowship sa ating Panginoon. Kaya po sa dami ng kanyang trials, sa kanyang fights against sa outside Israel o yung external threat, even the internal threat, hindi po siya natinag. Pagkos siya ay naging matatag sapagkat sa kalakasan niya, for his strength is the Lord. Sabi niya, gusto niya, he wants to stay in the courts of our Lord. Pagkataan doon ng kanyang kalakasan, kapag siya ay lumabas, no? Ano na kanyang katagumpayan kapag siya ay nasa presensya ng ating Panginoon. Minsan, lagi pa sabi ko nga tayo, lagi tayong busy, lagi tayong wala na po tayong time sa panahon para tayo ay pag-ukulan natin ang patungkol sa spiritual, patungkol sa ating pagdiniig sa ating Panginoon, ang fellowship with our God. At pag dumating na po yung tatawag na problema, hindi po tayo makalaban o makasustain ng strength sa dumadating na problema. Ano po, lagi naman po may mga problema ang mga tao, at yan po ay natural na. Sabi nga, kung wala kang problema, magtaka ka, baka hindi ka na tao. Hindi ka na tao. Lagi meron pong trials and difficulties in life while we are living in this planet Earth. This is a planet that is really controlled by Satan, and the system of this world is system of Satan. And God wants us to be you focus on spiritual things. You focus on things from above, so that we cannot hindi po tayo magkaroon ng stress, hindi matatag po tayo laban sa mga unos at sibat ng kaaway. Kapag po ang Panginoon ang ating kasama, sabi nga ni Brother Eddie Villanueva, magkabaligtad-baligtad man ang planeta sa galaxies, sa ating sa Milky Galaxy, kung kasama mo ang Panginoon, hindi ka maano. So that is the secret po. Kailangan po tayo mayroong constant fellowship with our God, with our Lord, with our Jesus, so we have a strength to sustain doon sa mga darating na palaso ng kaaway sa ating mga buhay. Kaya kapag wala po tayo sa presensya, kaya napapasin nyo kapag mga tao, pag talagang wala sila sa Panginoon, kung ano-ano nagagawa nila, to the point na kitilin nila yung buhay nila para matapos na ang problema. Hindi po natatapos ang problema kapag tayo ay nagpakamatay. Life does not end on your death. Tatandaan niyo po, life does not end when you are died already, because our life will continue lives forever, whether we are bad or good, we will live forever. We will live in eternity with goodness with God. And if we are disobeying God and not following His will, sabi nga, and reject what God has made to us, tayo po ay mahihirapan, tayo po ay makakaranas ng kaparusahan ng ating Panginoon, sa end times, kung tayo po ay hindi tumanggap sa ating Panginoon. But thanks be to God, because He has given us strength, He has given us power to sustain the life here in earth. Kaya talagang napakabuti ng ating Panginoon, dahil hindi niya tayo pababayanan, hindi niya tayo nililimot, hindi niya tayo pababayanan kung tayo ay patuloy na lalapit sa Kanya. And God is still giving us time to think, to condition our mind habang tayo buhay. Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Hindi ako naniniwala na ang taong isang pusakal, isang taong walang pananampalataya sa Diyos ay tuluyan na silang mapapahamak. Hanggang sila po ay buhay, sila po ay may pag-asa na makahanap
ng katotohanan. At ang naghahanap po hindi tayo, ang naghahanap po ay ang Panginoon. Sabi ho ng Bible, iniwan niya po ang 99 na tupa para hanapin ang isang tupang nawawala. No? Naghanap siya ng isang coins. Ano, hinanap niya isang coin. Iniwan niya yung maraming coins, yung maraming salapi, at hinanap niya isang coin para makita niya isang coins. At yung coins na yun, yung ship na yun, ikaw po yun, mga kapatid. Tayo po'y hinahanap ng Panginoon. Bagamat tayo busy ngayon, bagamat tayo ngayon maraming ginagawa, marami tayong suliranin, marami tayong alalahanin, marami tayong priority sa buhay. Pero ang naghahanap po sa atin ay ang Panginoon. Give Him a chance. In 800 meters, Naman po continue mga straight. kapatid, and God bless, mabuhay po kayo. Pasensya na, hindi po tayo malimit mag-live, hindi tayo nagla-live ngayon kasi meron po tayong inayos. Mabuhay po at sa Diyos po ang papuri, sa Diyos po ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus.